Kumusta mga katropa? Walang Luka Doncic para sa Dallas Mavericks? No problem. Ito ay matapos nilang pabagsakin ng Utah Jazz sa Game 3 ng laban nila. 8 sa mga manlalaro ng Mavericks ang naka-double digit pagdating sa puntos, pero pinangunahan na naman sila ni Jalen Brunson na nakagawa ng 31 points at 5 assists. Pagkaman inilabas siya sa isang bahagi ng second quarter matapos na masaktan ito sa isang play kung saan ay binangga ito ng rumaragasa na si Royce O'Neal mula sa likod. Lamang ang Dallas sa Utah pagpasok ng second half, 68-51, pero sinubukan na makahabol ng Jazz gamit ang small ball lineup, pero sadyang may sagot ang Mavericks sa tuwing nakakalapit na ang Utah sa kanila. Malaki ang ginagampanan ng mga bench players ng Mavericks na sina Josh Green, Maxi Kleber at Davis Bertans na nakagawa ng combined 44 points. Lamang nasa serye ang Dallas Mavericks 2-1. Sa laban naman ng Grizzlies, Memphis at Minnesota Timberwolves, na-upset ang 25 points na kalamangan ng Minnesota Timberwolves. Pinangunahan ang Grizzlies Memphis ni Desmond Bane na may 26 points at Brandon Clark naman mula sa bench na nakagawa ng 20 points. Pero itong si Ja Morant talaga ang highlight ng gabi dahil tumalalang naman ito ng isang record sa franchise history ng Grizzlies Memphis bilang kauna-unahang manlalaro na nakagawa ng triple-double sa playoffs. Tumala si Morant ng 16 points, 10 rebounds at 10 assists, may isang steal at 3 malahalimaw na blocks. Lamang ang Grizzlies sa serye 2-1. At para sa main event, Golden State Warriors at Denver Nuggets, mas intense ang sagupaan kumpara noong Game 1 at Game 2. Nakipagsabayan ang Denver Nuggets hanggang sa huling mga minuto ng fourth quarter, pero sa huli ay ang Warriors pa rin ang nanaig. Ang tinaguriang deadline pa rin ang bumuhat para sa Golden State Warriors. Gumawa ang tatlong Splash Brothers ng combined 80 points para pangunahan ng Golden State Warriors para sa Game 3. Pero mas intense ang laban nito kumpara sa Game 1 at Game 2. Dahil ito sa mga ilang improvement para sa Nuggets. Una na dyan ay tumala ng 37 points, 18 rebounds at 5 assists si Nikola Jokic. 2 out of 3 din siya mula sa 3 kumpara sa 0-8 niya noong dalawang huling laro. Nakapagbigay din ito ng space para kay Aaron Gordon na nakagawa ng 18 points at 6 rebounds. Walang duda na nakapagbigay ng magandang laban ang Denver Nuggets dahil matapos ang first half ay lamang pa ng 10 ang Warriors, pero pagpasok ng third quarter ay nakahabol na ang Nuggets na nakagawa ng 30 points against sa 18 points lamang ng Warriors. Pero si Klay Thompson na nakagawa ng 26 points sa larong ito ay malaki ang bahagi ng third quarter na kung saan 8 points ng 18 points ng Warriors ng quarter na iyon ay mula sa kanya sa panahon na nag-struggle ang Warriors sa scoring. Nilampasan niya rin si Ray Allen bilang pangatlo sa all-time 3-point leader sa playoffs matapos na makapagtala ito ng 388 points na kabuuan. At wala ka nang masabi para kay Jordan Poole na talagang nagpapatuloy ang magandang ipinapakita sa larong ito. At nakapagtala siya ng 27 points na may 3 assists, isang steal at isang block. At syempre ang tinaguriang the greatest 6-man ng playoffs history na si Steph Curry na nakapagtala rin ng 27 points sa loob lamang ng 31 minutes na paglalaro. Pero mga katropa, ito talaga ang nagpanalo para sa Warriors, ang malupit na depensa ng great defender ng Warriors. Dahil sa uling natitirang 37 seconds ng fourth quarter nang makagawa ng isang magandang depensa itong si Draymond Green kay Nikola Jokic na nagresulta sa isang steal upang selyohan na nga ang kanilang panalo para sa Game 3. Ang susunod na laban ng Warriors ay sa darating na Lunes dito sa Pinas. Sa mga katropa natin dyan na bago pa lang sa ating channel, please don't forget to like and subscribe mga katropa. Maraming salamat po.